Guys, meron naman akong napiling bigyan ng ayuda. Ayun guys, si Ate Lisa ay ano. Hello po, Ate Lisa. Ayun si Ate Lisa, isa na siya sa nabigyan na ng tulong ng team Amazing Yags Channel. Ayan. Ngayon, naabutan ko ulit siya ng tulong kasi si Ate Lisa, isa siya sa ano, yung asawa niya ay may sakit na epilepsy. PWD na. Opo. PWD. PWD siya. Wala, hindi na siya nakakapagtrabaho, no? Tapos ikaw, Ate Lisa, anong nangyari sa'yo? May nagme-maintenance din ako ng gamot. Mayroon din akong sakit. Meron na rin akong sakit na mataas ang kolesterol, uric, tapos yung meron na ng may bara sa puso. Barado yung puso mo. Kasi nung una kitang nabigyan ng tulong, si Kuya lang ang may sakit nun. Ngayon, dalawa na kayo. Dalawa na kami, kaya hindi na ako makapaghanap buhay. Kasi dati nagpapataya ka para lang makakain kayo. Para anuhan yung pang-araw-araw namin. Ayun nga lang, kaya kada buwan-buwan, yung pang problema ko, nagpapacheck up ako sa PGH. Ayun nga, malaking tulong na rin, kaya kahit sabihin mo malayo ang pinagpapacheck upan ko, kasi yung mga laboratory iba doon, libre naman sa PGH. Kaya pinagtsatsagaan ko talagang kahit malayo, doon talaga ako nagpapacheck up sa sakit ko. Bali yung maintenance nyo na lang po yung nagiging problema. Kasi alam ko talaga sa PGH is libre nga lahat. Pero pag once na may white card yung gamot ka. lang talaga ang Tapos yung pamasahe, no? Ganon. Pamasahe mo. Siyempre, kung buwan-buwan, pamasahe mo, laboratory mo. Yung iba kasi may bayad, yung iba walang bayad. Nagulat ako kasi nung una kitang dinalhan dito ng ayuda, si Kuya ang may karamdaman. Ngayon, napansin nga kita, sabi ko parang pumayat ka, sabi ko, ano kaya nagiging problema mo? Meron pa rin ako dati nung yung sakit na anxiety. Nagka-anxiety ka. Kaya hindi ako nakakatulog. Ilang buwan akong hindi pinatulog ng sakit ko na yun. Kaya yun, lagi akong panay ang pa-check up nun. Yung gamot na iniinom ko nun, pag umiinom ako nung pampatulog, parang pakiramdam ko sa sarili ko, parang kandila akong nauupos. Ganun. Kaya hindi ko na lang tinuloy yung gamot na niresita sa'yo. Oo, yung gamot na niresita sa akin na pampatulog. Kaya para bang nagkameron ako ng nervyos nun. Sa ko. Parang takot na. Kaya yun kasi yung pinagmulan kasi nung namatay yung kapatid ko ng pandemic, yun din kasi ang naging problema nung. Kaya parang sabi ko, parang natakot ako dun sa yun, sa pag-inom ko ng pampatulog na hindi ko na tinuloy yung nare-resita sa akin. Yun nga lang, nagdasal naman ako sa Panginoon na sana makarecover ang sakit ko. Si Kuya, yung asawa ni Ate Lisa, ayan. Siya yung may sakit na epilepsy. Ano ba yung nagiging pag inaatake ka, bakit siya inaatake? Hindi ko alam yun. Malalaman ko lang yun. Sinabi na lang nila na inatake ka. Nagsisisure ka, no? Malaman ko na ba sumalta ko. Ano yun, nahihilo ka? Hindi man akong nahihilo. Parang bigla na lang akong mabagsak sa inuupuan ko kung saan ako nakaupo. Ganun? Hindi mo siya nararamdaman kung ano yung... Hindi nga ako pwede sa panagat eh. Hindi mo siya napapansin na atakihin ka na, basta bigla ka na lang babagsak. Ganun. Kasi... yung mga tao nila nakakalam sa akin, ay, inatake na naman. Ay, ganun. Hindi ka pala pwedeng lumayo, no? Hindi siya pwedeng lumayo sa inyo. Kailangan andito lang siya lagi sa bahay. Kasi delikado. Pag siya inatake sa labas, no? Pero hindi ako inatake pag naglakad ako. Pag nakaupo ka lang. Gusto niya kasi umuwi sa probinsya nila kasi yung kapatid niya namatay ay liling sa linggo. May patay po kayo. Kami. Siya kapatid niya. Saan probinsya niyo, Kuya? Sa Bisaya ka pala? Kapatid niya wala akong Hindi ko nga makita. Wala kasing kapira-pira. Yun ang pinakamahirap sa atin pag andito tayo sa syudad. Mahal ng barko.
Dalawang araw ka sa barko. At saka hindi ka rin naman siguro pwedeng magbiyahe ng malayo. Kasi, oo. Saka mahirap eh. Si kuya talaga, hindi na talaga siya makapagtrabaho kasi, yun niya, hindi nga niya nararamdaman yung pag inaatake siya, bigla na lang siyang bumabagsak. Tapos, sa labas siya, madalas, no? Kahit dito sa inyo, madalas siyang ganon. Minsan na lang sa akin. Pero pag inaatake siya, anong nangyayari? Ano lang, babalik din naman siya sa dati. Yun nga lang, pag nakakatapos ng nagkamalay na siya, hindi niya pa alam yung sarili niya. Parang blanco yung isip niya. Ganun yung sakit niya. Ikaw ate, bakit ka nagkaroon ng anxiety ba yan? Sa sobrang yung stress. Sobrang stress. Sa stress na. Sobrang pagod ng katawan, wala na rin pahinga. Pero dati nakakapagtrabaho ka kahit papaano. Kaya pa ako, nakakapagtrabaho pa ako. Yan ang sideline ko ng maglabada, malamsa. Pero ngayon, hindi na talaga. Hindi talaga ako pwedeng magtrabaho ngayon kasi yun nga lang, lagi ako nakakaramdam ng hindi. At saka pag may sakit ka sa puso, Hingal na rin. pag may sakit ka sa puso talaga ingatan. Hindi ka pwedeng magtrabaho ng mabibigat na kailangan. Ayun. Ay, Ate Lisa, napansin ko 'di ba dati buo tong buo yung doon yung banda. Si Ate Lisa kasi yung kay pinanawagan ko sa ibang mga vlogger na mga matataas na yung malalaki na yung kanilang YouTube channel na mga nagchacharit. Ayan guys, ito si Ate Lisa yung yung binidyo ko dati yung bahay niya na Yung bahay ko, dati pa to yung mayroon pang buo yung bubong niya dito dati. Ngayon parang na siya, yung bumaba na yung bubong ko dahil gawa nga ng wala na siyang bubong dito. Tinanggal nyo na lang siya. Kaya yung mga kahoy ko para mapaayos ko ang bahay namin magkakaulan na naman. Hirap na naman kami. Ganito na pala ang nangyari sa bahay mo. Dati kasi buo to na may bubong. Kaya nakapatong lang yung inanyero Yung mga kahoy namin talagang bumigay na. Opo. Yun nga ang problema ko, magtatag-ulan na naman siya. Kaya nga. Matutulog na naman kami hindi na naman makakatulog kami ng maayos kasi andyan yung tagas, tulog siya. Ang kaso lang yun nga lang, kapag, yung pero hindi pa kayo dito nabigyan ng tulong. Kasi yung humingi ng tulong sa mga, kasi syempre sa mga din, nagbibigay din naman sila. Kasi talagang yung bahay nyo, na pagtitiisan nyo kasi maaraw pa Kasi ngayon tag-araw kahit pa paano nakakatulog kami rito ngayon. Ngayon siyempre pag tag-araw wala naman talagang ang problema nga lang pag dumating na naman yung tag-ulan, hirap na naman kaming matutulog, pupuyat na naman kami. Dahil andyan magsasahod na naman ng timba, tagas, hindi lang yung tagas-tagas talaga kasi yung yero walang napagkakapitan ng kahoy kasi lahat ng kahoy na ay oo nga, ganito ang nangyari kasi dati nagulat ako dito, nagagamitan pa nila dito no, may mga upuan pa to dito. Tapos ngayon binuksan nyo na pala kasi sirang-sira na talaga. Ganun ang nangyari. Nung nakaraang buwan, di ba nakita mo giba-giba ako. Inayos lang ng anak ko kung ano yung mga kahoy na pinagdugsong-dugsong lang. Ano nyo yun? Yung anak nyo pumupunta-punta, bumibisita lang sa inyo? Nabisita lang yung mga anak ko. Ganon. Mabuti na bibisita kayo dito. Pwede pang na kahoy, yun yung pinagdugsong-dugsong lang nila. Kaso lang yung bahay ko nga yan, tagilid na. Iniisip ko nga baka mag-ulan, baka biglang bumagsak na. Sobrang rupok na naman. Ang nangyayari sa nyo yung nag-aantay lang kayo ng bigay ng mga anak nyo? Bigay ng mga anak ko, magbigay ng panganay ko. Siyempre, yung binibigay naman ng mga anak ko, hindi naman sasapat dahil may mga pamilya rin sila. Kung ano lang yung kaya ng mga anak ko, yung mga tinatanggap ko kung ano lang yung kaya ng mga anak kong ibigay sa akin.
Yun lang yung pinagkakasya namin. Mm. Ayan te, meron akong ipapaabot uli sa'yo na ano na ayuda galing kay Ate Grace, kay Ate Amazing Yag Channel. Ayan. Dati kasi nabigyan kita yung bigas at saka grocery. Ngayon, bigas, alam ko naman na malaking tulong din to sa inyo kahit papaano kasi hindi na kayo bibili ng bigas, ulam na lang. Ayan. Ayan, Ate Amazing Yag Channel, si Ate Lisa at saka si Kuya. Ano pangalan ni Kuya? Josepino, yun. Sila yung napili ko uli na bigyan. Ayan, Ate Lisa, mayroon akong papaabot na bigas sa inyo. Galing kay Ate Amazing Yags Channel. Ayan. Ayan. Nagpapasalamat po ako sa ibinibigay niyong tulong sa amin na may mabubuting puso. Nagpapasalamat po ako sa mga biyayang pinagkakaloob niyo sa amin. Sa tulad ng hindi nakakalimot sa mga taong tapos palad. Yun lang po. Maraming salamat. Marami pong salamat din sa inyo. Pag-alin sa akin. Isa sa nabigyan na natin dati ng ng ayuda. Ayan, binalikan ko lang sila kasi nakita ko yung ni Ate Lisa, na pansin ko na pumayat siya tapos hindi na nga siya nakakapagtrabaho, kaya talagang alam ko na deserve rin nilang makatanggap ng ng tulong na galing sa Team Amazing Yag Charity. Ayan. Ayan, anong masasabi natin kay Ate Grace na napaka-generous na tao na Nagpapasalamat kung sino man po yung may-ari po na nagpapasalamat po ako sa ibinibigay niyong tulong sa amin na may mabubuting puso. Nagpapasalamat po ako sa mga biyayang pinagkakaloob niyo sa amin. Sa tulad ng hindi nakakalimot sa mga taong tapos palad. Yun lang po. Maraming salamat. Marami pong salamat din sa inyo. Pag-alin sa akin.